Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tayo with evidence. So ito kabibig ha, sa araw na ito nagpa-press con si DILG Secretary John Vic Remulla at nakarating sa kanya yung tinikitan na nakahubad habang ang tawag doon, naghahalo ng simento. Nag-trending yun kabibig. Kasi ano ba talaga ang totoong protocol or procedures? Kasi kung sino-sino lang ang tinikitan mga kabibig. Kaya nagpa-press con si DILG Secretary John Vic Remulla para iklaro ang kanyang di umano'y mga polisiya na parang sabi ng iba, parang sinunod lang ni John Vic ang polisiya sa Davao. Parang you're nothing but a second-rate, trying hard, copycat na Duterte. Oh, sabi pa ng iba, ang bagong Duterte ng 2026 ay si John Vic Remulla. Pero ang chika, papalitan daw si John Vic Remulla. Oh, at ang papalit kay John Vic Remulla ay walang iba kundi si Trillanes. Oh, very hot. Oo, kabibig yun ang trending ngayon. Pero unahin muna natin itong paghingi ng tawad ni John Vic Remulla sa tikita na hubad na tao na naghahalo ng simento. Pakinggan natin ang explanation ni John Vic Remulla. At sabi naman ni John Vic na personal niyang pupuntahan ang taong ito at hihingi siya ng paumanhin sa mali-mali. And of course, that's very wrong talaga na ginawa nila. 'Di ba? So heto naman si DILG Secretary John Vic Remulla sa kanyang statement, nagpa-press kasi siya ngayon kasi talagang nag-boomerang lahat eh. Parang ang mga tao parang kine-question na ang kakayahan ni DILG Secretary John Vic Remulla. Ito kabibig. Last week, nag-implement kami ng Safer Cities Initiative, and it has resulted in numerous citations, but no less. So far, in the total number of violators in Metro Manila were 6,708. There were 2,508 2,584 ang fine. 181 were charged, 3,943 were warned or released. Ang karamihan dito ay drinking and smoking in public spaces. Now, we have a few matters to discuss. Unang-una, may nakita akong feedback sa social media na may umangal taga Barangay Addition Hills na naghahalo lang ng semento at siya'y inaresto. Ako ba'y humihingi ng paumanhin at pupuntahan ko po siya sa mga susunod na araw at sabihin ko na at ako na po ang hingi ng paumanhin. It was my fault that I did not give clearer instructions on how to do the Safer Cities Initiative. Nagkulang po ako ron. Ang gusto ko lang po, ang tanging hangarin ko ay patahimikin yung mga kalye. Ngunit dahil sa kakulangan ng aking paliwanag, ay kahit sino na lang basta walang t-shirt ay siyang dinampot. Mali po yun. Nagkamali po kami ron and I take full responsibility. I will make amends and I will make sure na mag-usap po kami para maklaro ko po to. Nevertheless, the Safe Cities Initiative has begun and it will progress. It will progress to other forms of making the city safer, which I will announce in the next few weeks as we perfect this. Mind you, we will make a study pagdating po ng katapusan ng Abril. Titignan po namin ang focus crimes of April 2025, 2024, kumpara sa 2026. So far, ang report ng aking mga regional directors and district directors ay malaki na po ang binaba ng krimen ng 8 focus crimes sa Metro Manila at sa ibang mga lugar. We expect to do more and we expect it to be better, but don't expect it to be perfect. Again, humingi ako ng paumanhin doon sa naapektuhan doon sa Addition Hills. Pupuntahan ko po siya personal para humingi ng paumanhin at itatama po natin.
Pagkatapos po nito ay may command conference kami at ipapaliwanag ko kung ano pa at ikaklaro ko kung ano ang limits ng pwedeng gawin. Maganda, at least naman lang inako ni John Vic Remulla ang pagkukulang at kung ano pa ang dapat nilang gawin. At talagang that's a very nice move na pupuntahan niya personally yung taong natikitan. And maganda din na mapapress con sila later on para i-describe, i-elaborate nila kung ano ba talaga ang tamang pag-ticket or pag itong mga ginagawa nilang, ano ba ito? Diversionary tactics. Sabi ng mga netizen, ang hulihin nyo yung maraming maleta. Patawarin ka pero kasama ka daw sa buhos, sabi ni Foreman. Habang summer pa, pasyal kay sa beach, mapupuno ka agad maleta nyo doon. Mahirap kasi maghuli na nakabarong. Oy, naku po. Trending na trending kasi ito eh. Tulisan, X. Paghahalo ng semento, check. Ligtas na talaga pag nakabarong, alam na des. Tulungan mong maghalo ng semento, nakaka-long sleeve. Palpak ka kasi. Pang out of this world ang batas. Natabunan na yata yung maleta issue. Tulungan mo maghalo ng semento na nakabarong. Pang 2028 na yan. Ayan, may utak ka rin pala eh, good for you. Ang bobo kasi. So yun po ang mga komento ng ating mga netizen at kailang reaksyon sa nangyaring well, may ano ba to, trial ba to or simula na? Kasi kung trial pa, bakit tinikitan? Kaya nga sabi ng babae sa interview na yung ano na nangyari na dapat may warning, may first offense, second offense, third offense. Pero ito kabibig ba? Bali-balita. Upo kabibig niya. Papalitan na daw si John Vic Remulla ni Trillanes. Sino ba ang nagchika? Ito yung nagchika kabibig o si Jesus Falsis. Si Jesus Falsis. Trillanes na pipisel na maupo bilang bagong DILG chief. Falsis nagbigay pa ng mga posibleng maging kabinete. Basahin natin ha. Galing sa Pinoy Showbiz. Ibinahagi ng political analyst at abogado na si Atty. Jesus Falses ang umano'y impormasyong kanyang natanggap hinggil sa posibleng pagbabago sa kabinete, kung saan si dating Senador Trillanes IV ay sinasabing napipisil na maging susunod na kalihim ng DILG or Department of Interior and Local Government. Ayon kay Falses, nakatakda umanong palitan ni Trillanes si kasalukuyang DILG Secretary John Vic Remulla sa Mayo 2026. Gayunpaman, hindi pa ito kinukumpirma ng anumang opisyal na sangay ng pamahalaan at nanatiling bahagi ng mga umiikot na ulat at spekulasyon sa political circles. Dagdag pa ng abogado, may iba pang pangalan na umano'y isinasaalang-alang para sa mga posisyon sa kabinete. Kapilang dito si dating Presidential Communications Secretary Edwin Lacerda bilang susunod na kalihim sa Department of Information and Communication Technology or DICT at si dating DICT Secretary Benor Abalos bilang posibleng mamuno sa Department of Justice. Buti pa si diba itong si Jesus Falses ay isang kakamping pero may inside siya, chika, galing sa loob ng Malacanang. Of course, kakamping ka pero alam niya ang mga posibleng mangyayari. Kakamping kaya ito or uniping na? Alaka. So sabi ng mga netizen, great, Trillanes can feel the caucus for the LG's transformation. Ipakita niyo kung buhay pa ang Pangulo. The joke of the year 2026. Ano ba yan? Isang falsifikado, fake at isang thrilling? Dapat lang. Marami ding mga tao ba na parang boto din kay Trillanes na magiging sunod na DILG Secretary. Ano kaya ang maging reaksyon ni John Vic Remulla, no? Kasi hindi ito lilitaw na chika-chika na galing kay Falses kung wala talaga siyang reliable source. Kung walang nag-tweety bird sa kanya, 'di ba? So, nanganganib na ba ang posisyon ni John Vic Remulla? Hindi na ba siya type ni BBM na maging DILG Secretary? Kailangan na bang palitan si John Vic Remulla? Ito bang nangyari ngayon na hubad-hubad issue ay isa sa mga hindi magandang achievements ni John Vic Remulla kaya napailing na ang Pangulo ay dapat niyang palitan at napipintasan na papalit kay John Vic ay si Trillanes.
na noon ay sumisigaw ng magnanakaw si Bongbong Marcos pero posible palang Unipink ang mangyayari. 'Di ba mga kabibig? This is getting exciting mga kabibig na ang dating magkalaban, ang dating palaging pumupuna na mga magnanakaw ang Marcos, ngayon naman ay friends na sila. BFF pa nga. Kasi posibleng kukuning bagong DILG Secretary ng Pilipinas sa 2026. Sabi nga ni Jesus Francis, posibleng mangyayari May 2026. So next month, malapit na. Kaya John Vic, double time, triple time, quadruple time. Ipakita mo kay Bongbong Marcos na still karapat-dapat ka pa rin umupo bilang secretary ng DILG kasi hala, planong talagang palitan ka. Naku po, ano mangyari? Paano na lang yung ambisyon mong tatakbong presidente? Parang susugpuin na yan, parang puputulin na yata yung ambisyon mo. 'Di ba? So ano ang iyong komento mga kabibayan, ang iyong reaksyon hinggil dito na sabi ni Jesus Falses na papalitan na. Excuse me, goodbye. Si ano nga, si Frasco nga, yung Department of Tourism Secretary, pinalitan na nga. How much was si John Vic? Baka later on, masyak lang tayo the next day pinalitan na ni Pangulong Bongbong Marcos, 'di ba? Naku po. So mag-pray ka John Vic na hindi mangyayari 'yan. Kasi itong pagiging DILG secretary mo, malaking points din ito. Kung tatakbo kang presidente o di kaya senador o di kaya vice presidente kasi may mga proyekto ka pero sablay pa muna. Sablay pa muna yung mga proyekto mo so far this time. Pero it's kung talagang pagtutuunan ng pansin at titingnan talaga kung paano i-improve, ay posibleng maging maganda yung mga proyekto mo, programa mo as DILG Secretary. So yun lang kabibig ang ating Deslebak-Lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Sige nga, magpa-survey. Sa iyong palagay, sino ang karapat-dapat umupong Secretary ng DILG? Si John Vic Remulla or si Trillanes? Ay, dalawa lang pagpipilian ha, Trillanes or John Vic Remulla. Kasi ang mga Tweety Birds nang palabas na ng Tweety Birds issue. Comment down below. Bye everyone, see you next time.